Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ako sa inyong harapan para maintindihan niyo po yung sitwasyon ko, kung paano at bakit, at ano dahilan kung bakit hindi pa po ako nakakauwi. Sa aking pong head, sorry po kung na-break ko po yung promise ko sa inyo. Alam ko po, pinakiusapan niyo po ako na mag-post lang ako ng video kapag na-receive ko na po yung result. Kaso po sa tagal ng pag-aantay ko, marami na pong tao yung nag-aalala and nag-iisip ng kung ano, kaya po, sorry po talaga. Kailangan ko po talagang gawin to. Sorry po talaga, Dok. Ako po si COVID-19 patient 7, bukal po, dito sa ating bayan ng Tansa, Cavite. Ako po si Graciel Andriginding, 32 years old. Kasalukuyang nakatira po sa Hulugan 1, Tansa, Cavite. Tama po ang narinig nyo. Marami pong nangyari kaya napauwi po kami ng bukal. Tapos isang pagsubok po yung dumating sa amin ng aking asawa noong nakaraang taon, June. Kaya po, simula noon, sa hulugan na po kami nagstay hanggang ngayon po. Sa nakakakilala po sa amin, and alam po yung istorya nun, ayoko na rin po kasing banggitin pa yun kasi natapos na po yun eh. So, alam niyo po kung saan talaga ako nakatira at namamalagi po sa mga nakakilala po sa akin. Umuwi po kami ng anak ko nung bukal nung March 28, 2020. Kasi nga po, naiinip siya sa bahay. Gusto niya makasama yung mga pamangking ko. Nag-start na po kasi yung lockdown nun eh. So, nung March 30, sa duty, sinundo ako ni Baloy, pauwing hulugan. Dumaan pa kaming bukal po nun. Tapos, umuwi na po kami ng hulugan. Naabutan kami ng curfew. Alas 6 pasado na po kami nakauwi. Kinabukasan po sa duty, pagkatapos po ng duty ko, dumiretso na po ako sa bukal and doon na po ako nag-stay hanggang sa may schedule po yung swab ko. Nabanggit ko po to para maunawaan niyo po yung lugar kung nasan po talaga ako. So, ipapaliwanag ko na po kung paano ako nagkaroon and ano yung mga naramdaman ko bago ako mag-positive. Travel history ko pong natatandaan, March 10 tsaka 11, 2020. Nag-leave ako 2 araw. Birthday po kasi ng biyanan ko. And sa Tagaytay po namin yon ginawa. 2 days po kami doon sa isang private hotel po. Wala pong masyadong tao doon. So, 2 days po kami doon. Then, ayun na, balik trabaho na po ako. March 18, 2020, sa duty po, naramdaman ko na makati yung lalamunan ko. Pero nung hapon po, nagkayakagan po na sanggipsal po kami, saka romantic baboy po kami na punta sa may Bakaw po.
Yun din po yung araw na nag-start po ang community lockdown. March 22 po. Napansin kong naubo po ako. 23 po sa duty, inuubo na talaga ako and '24 po, inuubo din po tayo. Yung ubo ko po medyo malakas na and hindi naman siya malimit pero malakas po and dire-diretso. Pag ubo ko, isang mahabang dire-diretso tapos titigil po, ganun. Tapos po nung March 26, nagka-rashes po ako sa binti. Akala ko dahil sa nakain ko po na nisin, yung seafoods po na galing po sa ayuda ng barangay namin sa Hulugan 1. Pero inisip ko po, baka din gawa din po nung ininom kong gamot, yung erythromycin. Kasi po, sa kagustuhan ko po na hindi magtuloy yung pag-ubo ko or matigil ko yung pag-ubo ko, nag-take po ako ng loratadine and erythromycin syrup po. So, ayun. Pinakita ko po yung aking rashes sa aming GC. Then, sumagot na po yung mga senior ko and si doktora sabi niya kailangan na po akong pa-inject ng Dipen, ampule. So, dahil po curfew po na and hindi ko po alam kung saan pa makakabili po nung Dipen ampule, tumawag po ako ng GT, wala po silang available. Sa mga malapit na lying-in, wala din po sila. Hopeless po tayo, nagkataon pa rin po din nung gabi na yon, masakit din po yung ulo ko. Kaya po, uminom na lang po ako ng paracetamol at napagpasyahan pong kinabukasan, magpunta po ng health center. So, ayun, nagpunta po ako ng center namin. Ang nag-assist po sa akin si Dr. Blesa. Binigyan niya po ako ng Dipen capsule po. Yun po yung nireseta niya. So, ininom po natin yun. Sinunod po natin yung reseta. Nawala po yung rashes ko after 2 days po. So, nung nagkakamustahan sa GC, sagulan akong rashes. March 30 yun. Nung sa akin si doktora sa GC kung inuubo pa ako, hindi ako nakasagot sa kanya. Kinabukasan sa duty, March 31 po. Ayun po. Nabanggit ko po sa kanya na, Doktora, inuubo pa po ako. And isang linggo na po. So sabi ni doktora, mag-swab ka na, gusto mo. So ako naman po, tinanong ko si doktora kung libre yun. Sabi ko, Dok, libre po ba yun? Kung libre po, okay lang po. Para po din po sa akin and sa pamilya ko po. So, sa makatuwid po, na-schedule po yung ating swab. April 3. April 3 po yung na-schedule po yung swab natin. Friday po nun, tapos April 5 po, Sunday ng gabi, napansin po ng kapatid ko na, Atay, parang hindi ka na inuubo, sabing ganun sa akin. Sabi ko, oo nga, no. April 6, wala na po akong ubo. April 7 po sa duty, sinabi ko, hindi na ako nauubo. Pero po, uso po kasi nun yung nagbobomba, nagbi-misting po, ganyan. Nung maamoy ko po yun, bigla ko naubo, isang ubo lang po yun. And then yung may naamoy po akong matapang na pabango, naubo din po ako. So, yun lang naman po yung napansin ko. And then po, ayun, dire-diretso po yung duty natin hanggang sa ma-schedule po yung duty ko sa pharmacy April 10.
Nung April 10 po, wala kaming masyadong patient. Nasa baba po kami nun. And, ayun, nakatambay po kami dun sa harap ng pharmacy. Tapos, tinawag po ako ni Tita Mabik. Sabi niya, Grishel, akit ka. Tawag ka ni Tiaw. Di ako po, nagkikil-kil po ako nun ng kuko. Yung parang tinatanggal ko po yung ano, parang hinahasa, ganun po. Makita ko sa taas. And then, napansin ko po na si Tiaw naka-lab gown, naka-face mask, naka-double gloves po siya. Kinabahan ako. Sabi ko po, naisip ko po kagad na, positive ba ako? Yung parang ganun po talaga yung naisip ko. Tapos, ayun nga po, sabi ni Tiaw, si doktora na lang yung antayin mo ha, tsaka si Tisati. Tapos yun, sinarado nyo na yung pintuan. So, ako, kahit kinakabahan po ako, nirelax ko yung sarili ko. Bali po, nakikilkil pa rin po ako ng kuko noon. Tapos bigla pong dumating si doktora. Sabi niya sa akin, alam mo na, sabi din ni Tisati. Sabi ko, alin po? Kahit na meron tayong alam na pero question mark pa rin sa atin. Sabi ko po, alin po? Tapos sabi nila, yun nga daw po, nag-positive po tayo. Dumating yung result natin, positive. So, ang unang reaction ko po noon, sabi ko kay doktora, Dok, pwede po bang ulitin? Kasi, baka po nagkamali lang po. Yung parang ganun po yung dating po kasi sa akin noon eh. So, ayun po. Sabi ko nun kay doktora, kung pwede po sabi niya kasi sa na dito ka na lang. Kasi may quarantine facilities nga po na kami na na-prepared. Nandun na rin po si Sir. Ang Tagalayhay. Sabi niya, dito ka na lang magpalakas. Kami mag-aasikaso sa'yo. Alagaan ka namin. So ako po, may mga suggestion po ako sa kanya. Yung bahay. Unang pumasok po kasi sa isip ko na walang nakatira. Yung bahay po ng biyanan ko sa Antel. Yun po talaga yung unang-unang sinuggest ko sa kanya. And sabi niya, hindi pwede dahil ibang bayan nga po yun. So, di ako, nag-iisip po ako. Iniwan po nila ako, nag-iisip ako. Pinahiram po ako ni Tisati ng kanyang tablet para makontak ko yung family ko. And hindi pa po nagtatagal. Tumawag na po sa akin si Tisati, nag-video call siya. And ayun, nakita ko sa loob nung silid nandun si Dr. Ruth, si Tisati, and si Sir Tutoy. Napag-usapan nga po yung sitwasyon ko. And tinapat nila ako na kailangan kausapin yung dalawang kapitan. Kapitan ng Hulugan 1 at kapitan ng Bukal. Kasi nga po, simula po talaga nung symptoms sa akin, nasa hulugan po ako noon. Kasi umuwi po ako ng Bukal. Inuubo na ako noon eh. Inuubo na po ako noon, 28 eh. And ayun po, and napagkasunduan po nila kasi ang naisulat ko po talaga sa swab form ay Bukal. Kasi yun po yung lahat ng ID ko dun eh. Kaya yun po yung nilagay ko. Sa Bukal ako ika-count. So, ayun, nakiusap po ako na kung pwede itago po yung identity natin para po sa family ko. Kasi alam ko naman po yung magiging outcome eh. May mga tao pong hindi maintindihan and natatakot po ako baka po dumating yung time na discriminate po yung family ko, ganyan. Makaranas po sila ng ganun. Yun po yung ayoko. Sobrang family-oriented po kasi akong tao. And may business po kasi kami yung bakery noon. And yung pinsan ko, may business din po yun na agahan. So, hindi naman po ako doon natutulog. Kila mami ako natulog nung March 28. And 29, kailan mami ako natulog. 30 sa hulugan, 31.
hanggang swab, hanggang sa mag-positive po ako, kala mami po ako natulog. So, ayun. Nangako po sa akin sila noon na itatago po yung identity natin, pero kailangan sabihin sa mga kapitan para po mai-ano din po yung family. So, after ng call po na yon, biglang tumawag na po yung anak ko, si Ella. Umiiyak. Eh di ako po noon naiiyak din kasi yung anak ko po kasi hindi yan sanay na hindi po ako katabing matulog, and lagi yan nakasuksok po sa akin kapag gabi. And sa lahat po ng lakad ko, bit-bit ko po yan. Alam po ng tropa yan, sa nakakilala po sa akin, bit-bit ko lagi anak ko. At kahit na magkaroon kami ng team building sa mga hotel, mga ganyan, or kung saang private place na gaganapin, sama ko po yan, bit-bit ko po yan. Wala po akong magagawa eh. Kailangan ko po siyang isama. Nahihiyaman po ako sa sasabihin ng mga kasama ko, pero kailangan ko po talaga siyang isama. So, ayun po. After ng call ng anak ko na yun, umiiyak siya. Sabi niya sa akin, Mama, bakit? Si ibang tao ko pa nalaman na ikaw positive, ganito, ganyan, gano'n. Nasaktan ako kasi iyak siya ng iyak nun. Tapos, nakarating na rin sa akin na para siyang bombang sumabog yung pangalan ko. Nailahad siya sa barangay namin, sa Bukal. Talagang pong napangalanan ako. And yun po yung ikinatatampo ko. Alam po ng kapitan namin yan na ikinatatampo ko po talaga yun. Kasi po, hindi po ako natatakot na nagkaroon po ako ng ganitong karamdaman. Talaga po, ang pinoprotektahan ko lang po talaga nun yung family ko. So, ayun, nung iyak ako ng iyak nun first day, nung 10, April 11 pa ako nakapag-video. Yun nga po yung na-post natin sa YouTube. Yung nararamdaman natin nung araw na yun. And nagpapasalamat ako kasi marami kaming kaibigan na tumulong sa amin. Mga kamag-anak ko yung malalayo, yung mga nasa ibang bansa, nagpadala ng tulong. Nakatanggap po kami ng ayuda sa barangay. Unang-una, nung Agis po ata yun. Naipadala po sa akin dito yung toothpaste po. Kasama po dun sa ayuda. After nun, wala na pong ayudang dumating sa amin. Ayuda na kasabay po yung sa barangay. Yun po, meron po nun. Yung wave 1, wave 2, wave 3, yung ganun po. Meron po talaga nun. Pero yung sinasabi pong pag nag-positive, ayuda sa pamilya, dire-diretso, hindi naman po ganun. Pero kahit po ganun, may mga tao nga pong ginamit si God sa amin na natulungan po yung family ko makasurvive nung panahon na lockdown po sila. Dami po nagbigay ng bigas, ng pagkain, ng pera po, ng mga ulam, ganyan. And naramdaman ko po talaga nun na blessed po kay God. So, yun po. Wait lang po. Medyo nagiging emotional po ako. Tumawag po si Tita Mabik, may padala daw pong pagkain. Yung family ko, birthday po kasi ng pamangkin ko. So, naramdaman ko nun kahit na
nangyari sa akin 'to. Binless ako ni God sa pagbibigay sa akin ng mga kaibigan at pamilya na talagang hindi ka iniwan. So, nun pa lang, sinuko ko talaga yung sarili ko kay God 'no. So, akala ko hindi na ako maapektuhan 'pag binabalikan ko yung pangyayari, pero aapektuhan pa rin po tayo. Natatandaan ko po nung ako, nagdu-duty nung panahon na yun. Nauso po yung sa COVID, katapos nung ash ng Taal. Lagi naman po ako naka-mask kapag haharap ako sa pasyente, naka-gloves pa nga po kami. Kami po ni Jem yung laging nagpapalitan doon. Minsan po andiyan sila Maring Ana, si Andrea. Kapag po walang pasyente at pupunta ako ng records, talaga pong binababa ko yung mask ko. And kung pupunta po akong pharmacy, magkausap po kami ni Nanay Agnes, kakain kami. Wala po akong mask nun. And sa tuwing aakyat po ako sa taas at kukuha ng gamot, wala po, nakababa po talaga yun. Dahil hindi naman ako kakausap ng pasyente po, yun ang dahilan ko nun. And sa totoo lang po talaga, hindi ko po talaga ina-expect na ako magkakaroon nito. Hindi po ako naniniwala kasi na maari kaming magkaroon dahil hindi naman kami napunta ng Manila. Wala kaming travel history na malayo nung panahon talagang nagpa-lockdown. And, ayun. Meron lang po talagang instance na may mga pasyenteng may travel history po pala, Manila. May nararamdaman sila. Saka lang namin sila malalamang may travel history sila kapag nasa harapan na namin sila. So, yun po yung panahon na nare-refer po siya kay Tita Au. Ako po talaga wala akong goggles. Naubusan po ako noon and lab gown. Kung mapapansin niyo po ako, lagi ako naka-jacket po na manipis, na mahaba. Parang lab gown din po yung datingan, ganun. And mask lang po. So, nagmumotor din po ako. Ganyan. And bago po yun, nung pumutok po yung COVID, natatandaan ko po talaga. Nung nagbigay po ng multivitamins yung si Tita Noraline sa amin, may libre po kasing multivitamin sa amin, Mosbit, and ayun, maraming sumobra. Humingi ako kay Nanay Agnes and binigyan ko po yung traffic enforcer doon sa may kanto sa amin, sa Umboy. Meron pa nga po ako nabigyan na tanod. At yung mga hindi ko po nabigyan sa may along the highway, binilinan ko po na pumunta ng health center at humingi po doon para po meron naman silang protection sa sarili nila. So, ganun po ako ka-dedicate sa trabaho ko na hanggang makauwi po ako ng bahay, ibang tao pa rin po yung inaalala po natin, ganyan. Nasasabihan nga po ako ng hipag ko gala daw po ako. Kasi, hindi pa ako nagtatagal sa bahay, nagpapaalam na ako, dadalhin ko yung ganito, gamot. Meron po kasi mga nagpapakisuyo na hingi ng gamot sa health center. Sinusulat naman po namin yung name nun, tsaka talagang inaano po namin na meron silang reseta bago po kami magbigay. So yun, dinadala ko po ng personal yun sa kanila, sa mga bahay po nila. Simula po nung April 10 hanggang 15 ng hapon. Kasama ko po si Sir, yung pulis, taga Halayhay.
Napakabait po nun. Kinuwento niya po sa akin yung experience niya sa ospital, kung ano yung ginagawa niya everyday para makatulong sa kanya, makapagpalakas. So, na-apply din po natin yun, nakakuha po tayo sa kanya. And yun nga lang po kasi nung 15, lumabas na yung result niya, negative. 14 pa lang po ata lumabas na, 15 po, napagpasya niya na uwi na po siya. So, wala na akong kasama nung 15 ng gabi. 17 po, nagkaroon po ako ng kasama nung gabi. Pero nung umaga po, naswab po tayo. Yun po yung second swab natin, April 17. So, nung April 17 ng umaga, naswab tayo. April 17 din po ng gabi, nagkaroon ng hapon, dumating po yung ating kasama, taga-poblasyon 4, si tita. Napakabait din po noon. Nag-share din po siya ng story niya and ako rin po sa kanya. And yun. Kaso isang linggo ko lang po siya nakasama. Lumabas na rin po yung result niya. Negative. So, umuwi na rin po siya ng 24 ng gabi. So, 25 ako na lang po. 24 ng gabi ako na lang po mag-isa. 25. Isang linggo po ako doon sa likod. Niyayakag po nila akong lumipat sa Blue Building pero hindi po ako pumayag dahil natatakot po ako, matatakotin po ako and may nakwento po sa akin si kuya doon sa Blue Building. So, takot po ako doon. And katapat po kasi ng DILG. So, ayun po. May 3 po, kinailangan ko po talagang lumipat sa Blue Building. Kasi may positive po, yung taga Hulugan sa East. So, siya naman yung papalit dun sa akin sa likod, sa multipurpose hall. So, ako po, wala po akong choice. Lilipat po ako sa Blue Building. Nilaksan ko po loob ko. Pagdating ko po doon, nilinis ko po yung area. Nag-wall to wall po tayo kasi maalikabok and may mga dumi po. Ganun po sa kapag yung marumi po yung area, natatakot ako, nililinis ko para ako naman, matanggal po konti ang takot natin, ganyan. So, nilinis po natin yon. Sa multipurpose hall po, puro pagpapalakas ng katawan po yung nangyari. Pagkain ng masustansya, pag kinakain ko lahat ng binibigay nila and nag-steam inhalation tayo, breathing exercise tayo. Ang pinaka exercise ko po talagang doon, yung paglilinis po ng buong facilities. Tapos hanggang bakuran. Tapos sa Blue Building po, nakapag-exercise po ako doon, nakapag-sit-ups po ako, nakakatakbo po ako. Pinayagan po nila akong magpanikpanaaw sa hagdanan paghapon, pag wala ng pasyente. So, ayun.